부가람도 아이금만두 뒤레후 다른 대로 다른다만두 내 욕고 마른 다라 히까마두 시레후 다른 게로 다른다만두 히까마이카다 히까마두 시레후 다른다 히다른다만두 Takaraka ikamadu itano akando mahiga. Galing na naman. Alright. This is Tales from the Universe. Of course, this is your Spacecaster, Lipad Maya. And for tonight's guest, gusto ko pakilala natin lahat. Si Mark, also known as Pakwan. Yes. Mas kilala siya sa street na Pakwan. Yeah. Pax. Yeah, Pax. Yes. Yung magandang gabi. Yes. Sa Founder viewers. ng Kabalan United. Kabalan United. Yes. Yes. Alright. Talagang... You will hear a lot more about sa Kabalan mamaya. Yun yung gusto ko talagang... Stay tuned. Yun yung gusto ko talagang pag-usapan natin. Yeah, oo. Kasi ano siya Pampanga scene siya Mhm. Scene siya sa Pampanga. Para bang ganito, yung ginagawa nating Tales from the Universe. Yes. Gusto ko muna magka-bosses lahat talaga mga taga Pampanga. Mhm. And of course, gusto kong makarinig na konting kwentuhan natin about psychedelic realms, mga tipong gano'n. Kung paano siya kung ano yung mga naging good benefits natin sa lahat. Yes. Actually, akala ko, joke mo lang ako eh. Na sabi ko, guess mo ako. Bigla mo naman talaga akong ginis. Oo. Hindi talagang... Well, man, actually, thank nasa you so listahan much. ka. Nasa listahan ka talaga. Thank you so much. I mean, siyempre, habang... Lalo na malapit ng event. Malapit na. Mamaya malalaman ng tao yan. Para sa mga lahat ng Kapampangan yan, siyempre. Oo. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Focus tayo sa mga kabalin natin. Kabalin. Tsaka ang ganda ng talagang... Kailan nag-start yung Kabalan United? Anong year? 2019. 2019. Before pandemic, around November yata, December. Tinan mo, parang deja vu sa akin, Mark. Feeling ko mga year 2012, feeling ko binubuo mo na siya noon. Tinan mo ngayon pa lang pala 2019, no? Actually, nakakatuwa paano yan na-open. Usapang lasing to. Usapang lasing to, man. Yan. With whom? Isa sa mga tropa na nag-push sa akin na gawin ng... actually, wala namang siyang pangalan nun eh. Pinush lang naman niya talaga ako na, ayun, parang, ba't hindi ka magpa-events? Marami ka namang kilala. Marami kang mga kaibigan. Parang kasing sugal. Minsan yung event parang sugal, no? Yes. Sabi ko naman, sige, why not? Subukan natin. Lakas sa loob. Siyempre, lasing-lasing tayo dyan. Eh kaso, ang nangyari, pagising ko kinabukasan, sa chat niya ako. Paano? Kumusta yung event? Yung gagawin nating na event. Sabi ko, ha? Anong event? Kasi hindi mo talaga ma-recall? Hindi ko ma-recall, man. Sino kausap mo dyan, man? Actually, ito, isa sa mga pinakamahal kong tropa to, kaso sadly nasa heaven na siya. Pero masaya na siya doon. Masaya na siya doon. Alam kong marami siyang relatives. Journey well. Yeah. Si Dals, yan. Kung nandito yun, men, sobrang... Mag-offer tayo ng kahit 5 seconds pause para kay Dals, men. Okay. Actually, men, sobrang support yan. Lahat sa lahat ng bagay, solid support sa sobrung bait pa. Kaya nung as in mabuting tao, hindi lang mabait. Sobrang bait. Actually, nung yun nga, yung nalaman ng mga kaibigan niya, yun nga, may nangyaring masama. Diyos ko, grabe. Ang dami talagang pumunta para sa kanya. Pero para sa akin, that is the reward. Yeah. Ang tawag dito? Hindi ko siya nakitang negative yung death para sa akin. Hindi. What's more beautiful than death? Ika nga. Lahat naman tayo pupunta din naman. That's very natural. Yeah. That's very natural. Yun, siya lahat ang nag-push sa akin bakit na-create yung Kabalan United. Noong una, hindi namin alam kung anong pangalan natin, anong gagamitin natin. Et cetera. Sabi ko, total, sabi niya, marami naman tayong mga Kapampangan. Parang unity ba? Parang ganun sabi. Wait, ilan ba Kapampangan community, man? Madami. Oo, dami. Tapos yun, sabi ko, ba't di kaya united? Sabi ko, total, pag-iisay-isay naman namin eh. Diba? Pag-iisay-isay naman namin lahat ng mga artists or mga nakikita ng merch. Tsaka yung mga nagsisimula pa lang ng artists. Yung mga nagsisimula pa lang mag-merch. Yan ang focus namin. Kasi sa dami natin dito sa Pampanga, kayang-kaya natin talagang suportahan ng bawat Yes. Sabi ko nga, how to support an artist? Love. Yeah. Saka,
biruin mo, ang dami mga gagaling na talents dito. Sa Pampanga, no? Hindi lang Kagaya mo. Hindi. Wala nga akong talent. Drawing siguro. Napaka-humble. Tattoo artist ka, di ba? Yeah. Papasession ako. Sumachamba. That's sining. Sining yun, no? Practice yun. Humble mo talaga. Yan ang gusto ko sa'yo, Papa Mark. Talagang humble mo. Dapat humble lang tayo. Hindi tayo humble yet elevated, pare. Yun. Ayun. Tapos, sabi ko, ba't di natin tawagin Kabalen United? Sabi ko. Oo. Tapos, very, name, very powerful. Iyon. Tapos, tsaka yung natawag sa atin, no? Sa ating mga Kapampangan, Kabalen, halimbawa, Kabalen. nasa States tayo or nasa ibang country, Kabalen. Pag sinabing Kabalen, nandun yung... Oo, yun na yun eh. Alam niya na, nakapampangan ka eh. Diba? Saka, marinig mo lang magkapampangan yan. Uy, Kabalen! Oo, diba? oo. Kaya nga sumikat yung restaurant eh. Tsaka iba yung love. Baka naman Kabalen. Baka naman Kabalen. Kahit pang dinner lang. Parang si Red Horse, kasi Ginebra San Miguel Beer. Talaga mo, baka naman. Baka naman. Hindi, ayun. Ayun, doon siya nabuo. And then hanggang yun na nga. That's 2019, no? 2019. Tapos, yun, gumawa kami ng small event sa may bandang Zambales. So, nature kagad yung event nyo, no? Grabe, ang sarap, no? Ang sarap nun. Successful naman. Yun, successful. Sa tulong na din ng aming tatay-tatayan doon, syempre. Pinakamahal namin. Shoutout natin siya. Tayo-tayo natin. Shoutout sa'yo, Tay Bot. Kung nasa ka man, mahal na mahal ka. Ay, oo, man. Si Bot, man. Talagang. Number one yan. Shit, oo. Imagine, man, from Zambales noon, man, dadayo siya ng Angeles. Lagi kami nandun, sa bahay nila Pong noon, tsaka ni Amy. No, si Kuya Pong. Oo. So, nandun, talagang mag-uusap kami one-on-one na. Tangina, sabihin sa akin ni Bot na, lipat talagang bilib na bilib ako sa'yo. Lagi ka na nilang sinasabi sa akin. Lalo na si Jong, lagi sinasabi ni Jong. Si Jong. Bago kami mag-meet ni Bot, lagi na akong kinukwento ni Jong kay Bot. So, nung galing akong bambansa nun, dumating ako dito, talagang dinala niya kagad ako kay Bot. So, sabi ni Bot, na-meet ko rin yung kapitan ng ano. Oo. Grabe. Tas sabi nga sa akin, bilib na bilib ako sa'yo, hindi ka nagko-control, walang control yung bibig mo. Kapag pangit talaga yung ginawa ng isas gagawin. Sobrang mahal na mahal ko si Bot. Oh, yeah. Lahat naman. Lahat naman na makapampangan. Minsan nga kahit wala na siya, man, dumadayo pa rin kami dun sa place niya. Kasi feeling ko nandun pa rin siya, man. Oo, syempre. Grabe, man. First time ko pumunta dyan, lahat na nakikita mong surfboard dyan. So, at that time, nagsusurf kasi talaga ako eh. Sa'yo lahat yan. Tapos, inoferan niya ako nung mga bahay nun doon. Parang business. Hindi lang natuloy ako dahil medyo heydays pa rin ako. That's 2016, medyo mamulang pa talaga ako. Pero ngayon good sa tayo, di ba? Oo, siguro maturity. Siyempre. Because of psychedelics, kaya ako naging ganito. Psychedelics, kasi man, alam mo yung, siya yung tipo nag-ano sa akin na, before may bisyo ako eh. Yeah. Natanggal niya, men eh. That's nice. Oo, men. Kaya sabi ko, hindi siya dapat i-level as a party drug kasi hindi siya drug, it's a fungi. No, it's not. Hindi naman talaga. Oo, hindi siya, men. Hindi siya. No? Talagang, kaya nga doon sa previous episode namin, ang galing din ni Chad doon, Chad Kidelik, talagang, na-share niya, men, na tipong hindi talaga siya, hindi siya considered as a dangerous drug. Yeah, napanood ko nga yun, ang galing nun, ang angas nun, men. So, basta may tamang guidance lang talaga para sa akin. Saka, kung moderate lang naman, yung tama lang. Oo, men. Right dosing, microdosing. Yeah. Kasi hindi naman siya padamihan, hindi siya palakasan, hindi siya yabangan. Aalisin nga niya yung ego mo. Saka, ano tawag dito? Kaya pumapangit lang naman yung tingin ng ibang tao sa ganun. Kasi nga sumusobra yung ibang tao eh. Tsaka parang ganito rin, no? Alam mo yung tipong, kaya nila siguro sinasabihan ng negative side yung mga psychedelics natin kasi grabe ka kasi niyang i-upgrade eh, as a human being. Yes, totoo yan. Totoo yan, man. Mas maiintindihan mo lahat. Talagang aalisin niya yung ego mo, yung pride mo. Yes. Tapos mas magiging, yung love mabubuo talaga eh. Actually, pag nag-psychedelics ka, man, siguro, ang gusto mo lang talaga, laging peaceful. Oo. Masaya ka lang lagi. Magtanim ng kamote, na carrots. Joke lang. Parang gano'n, yung, kahit na mag-isa ka lang, nakatitig ka lang sa nature, walang problema. Ma-appreciate mo. Diba? Ma-appreciate mo. Yes, mas ma-appreciate mo siya, yung tahimik. Kasi doon mo makakausap yung God eh. Hindi yung God naman na kung ano yung kinalakihan natin na God na monotheistic na nasa cross. Hindi naman sa against ako doon, pero iba yung God eh. God is everywhere. Yes, everywhere. Talagang may experience ka ng psychedelic? May experience? Sakto lang siguro. Out of curiosity lang din siguro kaya nag-try ako. So ikaw mismo, masasabi mo, as a proper, you're very proper man. Sobrang bilib ako sa'yo. Sobrang bilib ako sa'yo. You're very proper man when it comes to your family. Oo, sa lahat. Kaya nga men, sobrang, mas malakas yung loob ko na makipagkwentuhan ng ganito kasi nakikita ko kung gaano kayo ka-successful eh. Hindi kayo yung,
hindi kayong groggy lang, men, na hindi eh. Oo. Very professional kayo. Parang sa States, men, parang sa ibang bansa, no? Alam niyo yung mga nagsa-psychedelic doon, men, ginagawa nila yung parang retreat eh. Pupunta sila sa ganitong lugar, men, magre-reconnect lang talaga sila sa nature. Yun ang masarap. Oo, Yun ang masarap. Minsan ganun ginagawa namin. Hahanap talaga kami ng mga lugar na hindi talaga pinupunta ng mga tao. Remote area, Yeah, hindi pa bastos yung lugar. Tapos magka-camp lang. Raw camping ba? Parang ganyan kami nila Pong, ganyan kami. Kami mga pirata. Ang hilig namin si Kuya Pong, kasama ko siya sa yung official group ng mga Kapampangan na campers. Nagulat niya ako, sabi ko, Kuya Pong, ba't ka na? Fuck man, siya pa yung siya pa talaga yung nagse-set up ng hammock sa. So sobrang love ko yan. As in, bata pa lang, mag-asama na kami niyan. Silang dalaw ni Ate Amy. Siya drummer namin, ha? Oo nga pala. Drummer pala namin siya sa banda. Yeah, pati si Ate Amy. Nakaladwa. Yun. Actually, na-meet ko sila sa sa Zambales na. Oo, Zambales. Doon kami... Sila nagdala sa akin noon. Galing ako ibang bansa noon. Tapos ang tagal ko sa LU noon. Kasi tinuturo ako mag-surf noon yung mga pinsan ko from States. Dinala nila ako labot. LU, maganda rin dyan. Ngayon, sobrang crowded. Kasi, ibang-iba na. Hindi kasi hindi ako masyadong patok sa beach na sobrang crowded, man. Dati yung may nagvi-video, may mga noise ano kasi tawag nila doon, man, noise scandal ba doon? May tawag doon eh. Nakalimutan ko lang yung term, yung may nagvi-video okay sa noise pollution. Noise pollution. Noong mga panahon na Lagyan ko Yossi. tag dito, mga panahon na high school tayo siguro. Ang ganda pa ng LU. Hindi ba siya crowded? Oo. Ang konti ng bar. As in, ang konti talaga. Grabe ngayon, tas, sobrang... Puro surfing, tas may mga surfing competition pa na yun lagi ang pinupuntahan namin. Nag-surf ako na. Kilala mo naman si Ben, si Pasha, di ba? Nakita namin siya sa Elio kailan lang. Diba? Fuck. Tapos tinanong ko ilang buwan na siya. Sobrang tagal doon. Yun, men. Laging siyang... Tama ka, utang ina. Diba? Siya laging kasama ko nag-i-Elio. Si Benji Starstruck. Yes. Shout out sa'yo, Benji. Shout out sa... Nakauwi na ba ng Pampanga yan? Hindi, ewan ko. FA siya, alam ko nakabase siya sa Italy, men. Yan. Very successful. Wala, Gwapo. Kagaya mo. Gwapo ba? Grabe, wala na tayo eh. Ay, tumama yung mic sa mukha. Hindi kumukupas pa rin yung ano. Doon nakabilib siya. Actually, pati siya eh. Diba? Ay, oo. Basta, yun nga, lahat kasi, pagka pinuntahan na ng mga tao, hindi natin maiwasan yung mga business eh. Hindi, doon kasi naglalaro talaga. Pag pinuntahan na ng mga tao, kasi ang liwa dati, tignan mo, hindi naman ganyan dati. Nung nag-start kami dyan, 2015, diba? 2016, super, ang sarap. Diba? Siyempre, with bot. Tapos yung utol niya si Kuya, ano kasi pangalan? Kuya Bray. Yan yung mga yan. Sila Nard, sila Erold, yan yung mga... Hindi, may tawag kami kay Kuya Bray, men eh. Ping ba? Ano kasi tawag namin? Si Kuya Ping, yung kapatid niya, no? Ni Kuya Bot. Yun. Si Kuya Ping, talagang pinagalitan pa niya ako noon kasi kinukulit ko siya. Gusto kong mag-surf ng gabi. O kaya, sige. Bawal. O sige, mag-skim na lang ako ng talagang... Yan, solid yung mga tao yan. Napakabait na mga... Talagang sobrang love ko sila. Yan ang... Kasi ako, sa kanila ako lumaki. Kailan lang ako galing Liwa eh. Last month, hindi naman last month, mga 4 months ago. Galing lang ako Liwa. Ako, na-busy na kasi nagka-family din, syempre. Siyempre, focus muna tayo dapat. Oo naman. Kasi kung magliliwaliw ka, camping ka, pa-beach ka, pero yung family mo, wala ka sa akin, pag ganun, hindi ako mabibilib sa'yo, pag ganun ka, hindi. No. In time siguro, pagka medyo malaki na rin si maliit, di ba? Why not? Ano pangalan niya? Shout mo pangalan? Ayun, sa akin, baby Arky. Arky? Yeah, Arky din. Siyempre, architect eh, di ba? Someday, makaka-jam ko din. Yun naman. Because I don't age, Arky. Yeah. Napakakulit na bata, napakagwapo din. Sarap, no? Naluma ako, grabe. No? Tinambunan niya ako ng todo. Grabe, no? Oo. Ayun. Dahil nga doon, siyempre, family muna tayo. So, ayun. Saka, sabi nga ni Adam Sandler, di ba, sa movie na Click, family comes first. Yeah. Saka nakafocus tayo ngayon sa mga balak natin para sa Pampanga. Lagyan natin ng scene, no? Lagyan natin ng eksena yung Pampanga. Oo. Kasi ang dami natin dito. Oo, sobra. Ang daming talent dito, hindi tayo nabibigyan ng... Grabing talent natin dito, may mga banda natin dito, mga skater natin dito, mga artist natin dito. Di ba? Minsan nga merong major event. Co-founder mo ng Kabalen, si Dang, di ba? Ayan, nanonood niyan yun. Sigurado. Shout out sa'yo, Diana Clara. Diana Clara Mendoza. Sa aming vice president.
Parang may laman yung tama na yun. Hindi. Nag-reunion kasi yung namin, yung brotherhood namin. Nagkita kami nung February. February ba kami nagkita? January. January ba yun, Net? February. February. Ayun. Reunion ng tropa-tropa. SG. SG. Oo nga, no? Malaki yan dito sa San Fernando. Ang dami ko ding mga sa Pampanga. Naging friends na SG. Oo, ang dami nung nung way back mga high school lagi, mga skaters. Oo. Di ba nung event, lagi tayong nandun? Oo, sabi ko nga nun, tangina ka ako. Si Mark Kako siguro yung magiging editor, videographer dito dahil napaka... Oo, may ako noon nag-video ako. Oo, dami kong shots sa'yo nun. Oo, dami. Pink pa yung buhok ko nun Oo. First time ko pumunta nun doon. Ano ba? Peste Boys? Peste Boys. Yeah, shoutout sa inyo mga Shoutout Peste Boys. sa Peste Boys. I love Peste Boys. Marami akong mga tropa sa Peste Boys na hanggang ngayon. The Lords of Dogtown yan. No? Hanggang ngayon. Iba ang Peste, man. Iba ang Peste natin. Pero good-hearted yan, ha? Sobrang. Ito, isa sa mga staff natin dito, crew natin, kasama si Peste siya. Oh, yeah, si Kenneth. Si K with the motherfucking G, of course. Kenneth. Yeah. Tsaka talagang kitang-kita ko sa kanila nun yung yung brotherhood sa Peste dati. Yeah, oo. Actually, yung mga original nila nung time na kakasama ko yung mga ibang Peste Boys. Actually, wala pang Peste Boys nun eh. Sino mga nakakasama? Yung sila Afro. Nung uso Samboy, oo. Uso ba yung GNK Magkabatch yata kayo ni Afro. Uso ba yung GNK? Sa Kalayaan? Oo, yung, di ba? GNK, oo. Yun. Tumugtog kami once doon eh. Yun, doon ko sila laging kasama noon, di ba? Yun, actually, isa sa founder ng Peste si Afro. Si Afro. Pero ngayon, tignan madalas mo. Kami magkita, men. Madalas kami magkita kasi pirata yung napangasawa niya. Family boy na din. Hindi na makalabit. Shoutout, Fro. Magaling. Anak ni Mamita. Kapatid ni Proto sa ni Jackie. Oo, yun, si Jackie. Tsaka Niang. Alin. Yan, yung mga yan, nakasama ko yan. Yan, sila Jackie. Sila... magkabatch kami nun eh. Sila... Jake. Tangina, yan ang Mr. Pogi nung grupo namin nun. Yung batch namin. Si Jackie. Talagang. One time nakasama ko yung one time eh. Pengi akong charger nito. Nalobat. Namatay. No, nalobat. Ayun. Tapos after nawala din kasi ako sa scene nun eh. Yung time na nagseryoso na. Hindi, baka sinisettle mo po yung dapat isettle that time siguro. Nun eh. Nagseryoso na sa studies nun. Napapansin ko rin siyempre na tumatanda. Diba? Edad lang ang tumatanda. Edad lang. Hindi naman. So, talagang kahit yung mga architect natin dito, may nagtataka kung paano talaga na-create paano na-build yung pyramid. Hindi kasi ako naniniwala na human-made ang pyramid talaga. Yes, man. I mean, siguro may kinda help of human, pero hindi pure human lang para sa akin. Kasi may advanced technology tayong ginagawa. Ibang technology noon, Grabe. Oo. Kasi kami, as an architecture student. Nag-aaral kami ng nabibilib talaga kami paano nila ginawa ang pyramid, man. That time, that time. Super advanced naman yung nata ng technology nila kasi yung mga bloke na ginamit nila. Nag-start sa Anunnaki, Oo. Hindi naman Egyptian na create ng pyramid, hindi Egyptian. Para sa akin din hindi ako naniniwala na purong taong Egyptian ang gumawa ng pyramid. No. Pero wait lang. Ping beer. No, wala na yung gin ko. Hinebra. Naubos mo? Hinebra baka naman. Hindi, pambanlaw lang. Ayan. Ito, totoo na po to. Yung kanina tubig lang. Hindi, joke lang. Hindi, yun. Gaya na nga sabi ko, kami mismong mga nag-aral ng architecture, man. Ang humble mo, ha? Nabibilib din kasi kami. Actually, hindi lang yan. Hindi lang naman ang mga Egyptian eh. Kasi Machu Picchu, if you're familiar with Machu Picchu. Oo naman. Diba? Oo. Nasa taas siya ng bundok. Paano siya Pero super fine. Di ba may stones? May parang, may lumalabas ngayon sa internet eh. Yung kinecreate nila yung isang stone or bundok na nandun na yung mga, andun na yung structure, andun na yung mga nakaganon, andun yung mga dragons design. O parang laser siya eh. Parang laser na gano'n. Before pa lang kasi gano'n na. Oo. Iba yung technology noon sa technology natin ngayon. Ay, yes. Sobra. Ngayon sobra. Ito ang technology ngayon eh. Dati nga, nung panahon ng nag-aaral pa ako, kailangan mo pa talagang i-as-built ang isang structure. Ngayon hindi. I-scan na lang siya, man.
Oo, no? Grabe, no? Pagka-scan ng building, send na lang sa'yo and then you can create floor plans with it. Ceiling, RCP, elevations, dun sa scan mismo. Ganun na ka-advance. Grabe, oo. Kunyari, ang client mo, nasa Australia, Mm-mm. ikaw nasa Pilipinas ka, tapos kailangan niya ng ganito. Send via email mo na lang. Yes, bibigyan niya sa'yo yung scan. Kahit hindi ka nag-site visit, magagawa mo yung mismo ano niya. Gusto niya kasi dahil dun sa scan. Ang galing, no? Diba ang galing? Sobrang advanced na ngayon. Wala pa yan. Yun nga lang, alam ko pagkakarinig ko is super expensive yata yun. Yung scan na yun. Hindi, malamang. Oo. Yun, super scan niya. Super expensive yata yung ngayon. I'm not sure, pero feeling ko nga mahal. Kasi nga, i-scan mo yung buong building eh. Di ba? Para sobrang high-tech na. Sobrang high-tech na ngayon. Bigla ko tuloy nakikita. Sobrang high-tech na ngayon. Pati nga lahat pati mga ibang bagay high-tech na rin. Lahat, no? Pero ayoko pa rin mawala sana yung nature, syempre. Pwede naman ganito para sa akin, no? Kasal yung technology sa nature. Halimbawa, yung ibang gubat natin, may elevator. Grabe. May escalator. Ikaw ba, tatanungin kita? Ano ba magsuso mo? Advance o yung manual? Advance. Pero kailangan. Ako. Pero ayoko kalimutan natin, isantabi natin, isa walang bahala natin yung magiging manual. Kasi ako, sa point of view ko, kung wala kang alam, kung di mo alam yung manual. Paano pag nasira yung... kahit naman ako. Diba? Kahit ako, oo. Diba? Siguro nasasabi ko to dahil alam din natin yung manual thing. Diba? Oo, kasi mahirap nga naman. Pero pagka automatic, ngayon, pipindot ka na lang, bubukas yung pinto. Actually, mas gusto ko yan. Diba? Dati, kailangan, pwerasahin mo pa. Diba? Tutulak mo, kaya pupul mo. Minsan nga nagkakamali pa ako sa pull and push dati. Actually, hindi lang naman dyan yan eh. Marami na ngayon automatic eh. Pati nga sa mga... parang ang sarap niyan. Pwede rin akong ganyan. Ang sarap niyan. May ice. Grabe. Ba't kami wala? Ang sarap niyan. Wala kaming baso na mid-ice. Hindi, joke lang. Actually, marami ng automatic ngayon. Hindi lang naman yan sa larangan ng ng mga doors, etc. Pati mga kotse meron na. May self-drive na nga. Military weapons meron na. Actually, nagsisimula yung technology para sa pananaw ko sa mga military natin. Di ba nga ang sabi nga nag-start yung mga very powerful and advanced technology. Di ba ang sabi nga ni Elon Musk, matakot kayo sa AI? Oo, kasi meron kapag hindi mo tinigilan yan. Yes. Ganito katalino yung mga Anunnaki natin, no? Diba? Kasi ang ginawa nila human eh. Sila ang creator natin eh. Pag-uusapan yan sa ibang topic. Ang tipong, ba't di nila sila gumawa ng AI? Matalino rin sila. Masyado silang matalino para gumawa sila ng AI kung sino yung kakalaban sa kanila. Totoo yan. Tingnan mo nga ngayon, may mga robot na dinedevelop sa Japan. Pwede silang gawing maid. Diba? Pwede silang gawing maid. Asimo, no? Asimo nga ba sila? Oo. Pero may mas advanced pa ngayon eh. May nilabas yata. Paano kung yung mas powerful pa yung material na gagamitin doon? Yung hindi tinatablan ng bala. Totoo, di ba? O yung kayang bumali ng bakal. Pero, ang question doon, paano pag ginamit mo yan sa military? Actually, feeling ko nga doon sila, ini-invent sila para doon eh. Actually, for war na naman. Actually, for business war. Alam kong US dinedevelop niya yung exoskeleton. Alam ko nag-start na yan kay Bush pa lang. Matagal na to eh. Actually, pina-perfect na lang nila ito. Kasi ang isang tao, pag nakasuot ng prototype ng exoskeleton, kaya niya magbuhat ng kahit anong armas. Yun yung sinasabi ko nga. Yung technology, lalo na kung kasama pa rin yung katawan mong to. Diba? Oo. Para mo lang siya isusut ng armor. Yes. Kasi ang kapatid ko is medyo fanatic siya ng war or military, etc. Lagi niya ako kinukwento ng ganyan. Nakaka-amaze siya. Actually, gusto ko rin yung mga ganun kwento. Simula Cold War, alam niya. Memorize niya pati taon. Ganun siya ka war freak. I mean, war freak ka. Kasi, nung bata kasi siya, kinukwento siya ng lola ko eh. Yung mga Japan. Thank you very much. K with the motherfucking G. Cold War, Cold War. Thank you. Civil War. Kinukwento lahat ng ng lola ko. Pati yung paano sila sinakop ng mga Hapon, etc. Basta, yun, na-adapt niya siguro. Yun. Kaya hanggang ngayon talagang niya, binabantayan niya yung mga military new developments. Ganun siya tas pati history ng mga bansa alam niya. Ganun. Halimbawa Russian War, ganyan, yes, China, Viet War. Ganun siya ka in love sa history ng mga war enthusiast yan. Actually, yung favorite game Actually, niya. hindi. He loves history lang siguro. Siguro, ganun. Meron nga siyang game noon na lagi niya pinapadownload sa laptop ko. Nakalimutan ko yung pangalan, pero
ano siya, Modern War, mga ganyan. parang siyang Red Alert na pero mas luma. Grabe, Red Alert. Luma yan. Panahon natin yan. Parang Red Alert siya, pero yung mga characters mo, mga luma, yung mga medieval. Medieval. Yung medieval. parang, nakalimutan ko lang yung parang mga knights pa sila na yung mga ara. Hindi. Yung mga parang, yung isang kasabaril. Parang one bolt action. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng game. Parang last... Hindi. Ano siya parang siyang Red Alert. Oo. Nakalimutan ko lang kung anong understand niya, ganun. Parang ganun. Basta, ang galing ng game na yun, sinubukan ko rin. Nakakatuwa, kunyari yung tangke, yung lumang tangke. Pag nasira ng kalaban, lalabas pa yung tao mismo doon sa tangke. Tatakbo siya sa mga ano niya. Grabe. So, oo, nakakatawa. Ang galing ng graphics ng game na yun. Ay, oo, lalo na ngayon. Oo. Pero may iba tayo. Yun nga, sabi ko nga, nagpo-modern na talaga tayo. Ako pro technology ako. Ako din. Pro advanced technology. Ako din naman. Kasi gagamitin na natin siya in a proper way. Kaming mga architectural enthusiast pa. Siyempre, mas gusto namin yung mapapadali kami. Oo naman. Diba? Sa lahat naman ng bagay. Kasi, basta ikaw-uunlad ng ating bansa para sa akin. Go ako doon. Just, kunwari, example kami. Kunwari, pag nag-render kami ng isang interior perspective or parang exterior, ang tagal niya. Kasi iti-3D mo pa yan eh. Iti-3D mo pa. Oo, iti-3D mo pa yan. I mean, papanoorin mo siya ng buong angulo. Oo, kakalkalin mo pa yung mga settings niya para magmukha siyang realistic. Yung AI, kaya niyang gawin yan eh. Ang bilis, no? Diba? Oo, in a blink of an eye, actually. Isang pitik, isang pitik, grabe. Gumagamit ako ng AI, kahit sa apps ko, gumagamit ako ng AI. Nakakatakot nga kasi nagsilabasa na silang lahat ngayon. Yung mga AI. Kapag hindi tayo mag-slow down siguro, yun yung sinasabi mo kanina na kinakatakot ni Elon. Oo. Kapag hindi tayo nag-slow down sa technology, tayo rin yung magkakaproblema in time. Oo, kasi ang manual hindi siya ma-hack. Pero ang automatic ma-hack siya. Tama ka? Diba? Tama ka. Hindi mo nga lalo na manual, dito lang. Oo. Example na lang yung pelikula ni John Wick, di ba? Lahat sila manual. Di ba? John Wick, tinatype pa. Diba? 1, 2, 3, 4. Analog and digital. Yes. Yun yung proper term. Yun, tingin John Wick nun, di ba? Yung movie na John Wick. Di ba lahat sila typewriter? Oo, dun sa diba? Parang, halimbawa, yung presyo ni John Wick yun is $7 million. Di ba? Tapos, ilalagay sa pager. Pero, kill John Wick. Oo, no, grabe. May capsule pa nga. Yun yung analog era eh. Di ba? Hindi sila umalis doon. Kasi nga, hindi sila na-hack. Pero pag yung system mo kasi super advanced na, pero bigyan mo lang ng matinding IT yan. Kaya niya kung ano yun, pasukin yan eh. Di ba? Oo, lalo ngayon, ang dami natin magaling na IT. Ang dami na IT, man. Ang dami. Bigyan ka ng example, yung gumawa ng I Love You Virus. Pilipino yan. Pilipino. Diba? Actually, sa ama ata yung nag-start. Ewan ko kung nasa na siya ngayon. Siguro, successful na yung tao. Mayaman na. Mayaman na yun. Oo. Sana nakakatulong. Sino ka man, ha? Kasi men. Tangin na, bilib ako sa'yo. Sobrang pinabilib mo ako doon. Sa I Love You Virus. Kunwari, men. Naka 7650 pa ako that time. Naka I Love You Virus din ako. Di ba kunwari, nagigere yung mga bansa-bansa. Bigyan niya lang ng virus yung communication nila eh. Tapos, oo. Tapos, ang gera. Oo. Di ba? Tapos ang gera. Diba? Yun ang kinakatakot ng mga advanced na tao. Diba? So, kagaya din sa atin. May mga advanced na tao, merong nandun pa rin sila sa, nakastack up pero sila doon sa manual nila. No, ako, I can say ako, both siguro. Oo. Pero more on, ko eh. Kahit naman ako-both ako. Pero masyado lang ako pro technology talaga. More on manual. Pro advanced technology ako. Ako more on manual pa rin ako. Kasi, for example, nagka-camping ako. Hindi ko gusto yung may dadalhin akong kaldero, etc. May dadalhin akong griller. Hindi. Paano ka magluluto na naman sa raw camp talaga. Sige nga, example nga ng raw camp. Pag nag-raw camp kasi kami, actually nag-aaral ako ng mga bamboo sa mga aita. Oo. Yun. Okay, mga kaibigan. Kapatid nating aita. Doon ka magluluto eh. Ng kanin, gano'n. Yes. Paano kung gusto mo ng lechong kawali, halimbawa? Yun lang, mahirap yun. Kailangan mo ng doon, parang matindi. Very city boy kasi talaga ako eh. Pero kung siguro darating ang panahon, kunwari lang naman, darating ang panahon, babalik tayo sa Ice Age. Hindi mo mapapakinabangan kasing automatic eh. Tama ka. Mapapakinabangan mo yung analog era eh. Oo. Diba? Makakita ka actually, alam ko naman yung boat. Diba? Kung analog ka, makakita kang bamboo, ito makakain na ako. Pero kung ikaw, lumaki ka doon sa automatic, hindi, kakainin ko fresh. Ano gagawin ko? Diba? Mushroom, kakain ng mushroom. Iba naman yun. Sabi nga ng mga psychonauts, kinakain daw yung mushroom pag gutom na. Perfect.
Baka maging iba yung ano. Baka maging psychedelic yung ano dun eh. Hindi, pero ritual yan talaga. Ritual yan. Kahit nung Mayans, Egyptians, feeling ko sila rin naman na nagturo sa atin lahat. Ako super fanatic ako ng mga Mayans. Lalo na ako. Super fanatic ako. Kahit ako. Sorry. Alam mo bang that time pa lang, may mga flying vehicle na sila. Yeah, ako. So, hindi yung J Brothers yung nag-start ng plane para sa akin. Ay, Di ba sa history natin, on books, J Brothers ba? Kung di ako nagkakamali. Ako sobrang nahihiwagaan talaga ako sa Tapos bigla silang nawala, di ba? Oo. Bigla silang nawala. Out of nowhere, nawala sila. Biglang nawala yung mga May bali-balita, no? May mga writings ako nabasa noon, na sobra kasi nilang advance. Biruin, gumagamit sila ng calendar, gumagamit sila ng watch. Yes. Flying vehicle, may mga astronaut. Pag nakita mo men yung mga parang craft nila noon, makikita mo talaga na yung isang tao nakasakay siya sa isang parang spaceship. Ang dami lumabas na ganyan sa internet. Actually, man, dun sa symbolism lang nila na iniwan, makikita mo na kung anong meron sila noon. Kung gano'n sila ka-advanced. Diba? No? They can read stars. Kung familiar ka dun sa sun symbol nila, yung sun god nila. Meron sa pa ako. May natuwa ako dun sa pa ako. Diba? Ang daming ano doon. Ang daming icon doon na, ang daming symbol doon na putol-putol daw yun, ha? Sabi ng mga naiisipin mo talaga na sigurado bang makalumang tao tong mga to? Di ba? Tapos eto pa. Imagine, Mark, ang alam nating history is 2,000 diba? Years before. Ilang billion na ba ang Earth? 6 billion? Matanda 7, na. oo, di ba? Sobrang tanda na ng Earth. Yes. Tapos sila, alam nila agad yun. Sobrang advanced. Sobrang naihiwagaan talaga ako sa bloodline nila. I love Maya. Sanay ka, Amanda. Sanay ka. Aywa. Meron silang actually, meron ako napanood nun. Parang sa Apocalypto? Hindi ako sure. Hindi, ano siya. Documentary film. Siya. Hilig ko dyan. Hindi ako sure kung saang lugar sa Mexico. Parang yung cave na may underground. Yung may underground. Yes, yung parang maraming bones na parang in-offer, parang gano'n. Nakalimutan ko yung pangalan nung place na yun. Pero para makita mo yung river na yon na maraming bones sa ilalim. Kailangan mo mag-dive. Diba? Kailangan scuba divers. Para saan to? Hindi, actually daan diba, yun Daan yata papuntang Agarte. Diba? Middle Earth. Pwede. Naniniwala ako sa Agarte. Pwede. Oo. Tapon ba ng bangkay to? Ito ba yung mga hindi nag-survive? Lalo na pa nag-cross ka na ng ice wall ba yun? Yeah. Ang galing nga nung King Kong. Kung napanood yun yung bagong, King Kong. Pinakita lang nila sa atin yung King Kong versus Godzilla. Diba? Pinakita lang sa atin na talagang totoo ang Agartha. Yes. Totoong Middle Earth. Possible. Kasi wala pa naman nakakarating dun. Si Admiral Byrd, yung talagang in-explore niya yun, yung Operation High Jump that time. Kaya lang, syempre, pinigilan siya ng mas mataas pang authority. Oo. Kasi nga, na-i-reveal hindi ready ang tao. Hindi ready talaga. Diba? Mabibigla. Diba? Ako feeling ko naman ngayon, medyo ready na. Nakakatuwa kasi sa mga bagong movie ngayon, di ba, Kap? Para kasing binibigyan na tayo ng hint. Ng idea. Di ba? Kung anong meron. For example. Galing yun. Pareho tayo naramdaman sa King Kong versus Godzilla. For example, ito, sobrang may wagaan ka. Actually, gustong-gusto ng tropa ko tong movie na to. Anong movie? Doctor Strange. Kay Multiverse? MCU. Yeah. In-insist niya sa akin na panoorin ko. Which is nung pinanood ko, sabi ko, possible to. Pwedeng meron ako sa ibang universe. Multiverse. Tapos yung isa, meron na naman. Oo, totoo yun. Di ba? Totoo yun. That's parallel universe. Di ba kasi isang galaxy lang alam natin. Itong sa atin kaso, parang bulayan, men. Parang bubbles yan. Di ba? Ang daming galaxy. Ang daming pakwan, men, in other verse. Yes, ang daming pakwan. Yeah. Iba-iba lang ang character. Pero same. Sorry. Nga sabi ko kay tropa, ang galing ng movie na to. Possible to. Actually, possible to. Oo. Minsan yung mga movies na pinapanood natin, man, hints lang. Hints ang gagaling ng mga director natin. Yeah. Kasi ako imagine na lang si Stan Lee, man. Paano na-create yung mga lahat ng superheroes niya? Grabe, no? Sobrang... May experience ka ba? O nakapunta ka na doon? Ako, feeling ko nakapunta siya diba? doon. Nagsa-psychedelic kasi diba? siya. I mean, paano mo na-create si Spider-Man? Paano mo na-create si Iron Man? Paano mo na-create si ganito? Paano mo na-create yung power na ganyan? Diba? Paano mo napupo si Thanos? Galing ka na ba doon? Katangisip mo lang ba yan? Hindi, masyado rin. Siguro napaka-wide reader din ni Stanley. Siguro. Possible. Pero marami kasi talagang bagay dito sa mundo na nakakahiwaga.
Marami. For Na hindi kayang example, ipaliwanag ng science lahat. Ito, example na lang yung Easter Island, di ba? Nakalitaw lang doon yung mga ulo. Ulo, oo. Pero nung sabi nga nila daw, pero nung hinukay nila, may mga katawan pala. Yes. Oo. Di ba? Ano yun? Nilubog ng natural nature? Ako feeling ko, oo. Di ba? Naturally. Kasi ilang billion years na buhay ang mundo eh. Di ba? Kaso, ang tanong, para saan yung mga yun nung nakalabas sila? Ako, feeling ko, sa mga nabasa ko din, tsaka base sa mga research ko, parang halimbawa, darating yung mga ibang entity, no? Aliens kung tawagin nila. Para bang welcome nila sa kanila. Ganun. Siguro, pwede. Tama. Pero imagine, ang laki ng mga yun. Grabe, oo. Diba? Grabe. Actually, siguro kung hinukay nila yun. Ulo nila nga yung mga nakalitaw eh. Kita yun sa outer space eh. Kita. Diba? Oo. Kung hinukay nila yun. Tsaka advanced technology. Advanced yung mga vehicle nila para sa akin. Saka ang tanong, sino gumawa ng mga yun? Nasabi nung iba, human daw. Ako hindi ako naniniwala pure human. No? Parang sa pyramid, hindi siya pure human. Hindi pure siguro. Human. Kasi, meron tayong help with them. ang galing naman ng human noon, kaya niya mag-carve ng ganan. Oo. Di ba? As an architect, man, alam mo yan. As an architect student, oo. Example na lang, ngayon, may mga modern tools na, etc. Hindi pa rin nga nila kayang Ang gayahin. Betis ang number 1 sa kilala sa... Ang alin? Betis. Ang number 1 taga-ukit natin yung mga... Sculpture. Yes. Oo. Di ba? Sila, it takes time talaga para ma-perfect ang isang sculpture na maliit lang. Tanong yun kaya. Ganun kalaki, no? Di ba? Oo. Tapos golden ratio pa yan, no? Oo. Perfecto. Oo. Para sila nag-aral ng Diba? isometric views la. Para sila nag-drafting class, no? Doon ka mahihiwagan talaga kung dinalaw na ba talaga tayo noon. Hindi, oo naman. Di ba? Parang, ako kasi, feeling ko kasi talaga, tinatago ng science talaga lahat. Baka ng... Hindi kasi tayo prepared. Baka ng ibang mas high authority. Baka ayaw nila tayo mag-panic or what. Siguro, feeling ko naman ready naman ang humanity dyan. Oo, ngayon. Oo. Dahil nagmo-modern na. Oras na siguro para ilabas na lahat. Oo, tama ka. Hindi yung tipong yung mga nababasa pa rin natin sa books, no? Oo, school yung books. Na si Juan nagabang ng bayabas. Hindi na dapat ganun. Nagabang ng... Di ba? Kasi, actually, real talk kasi. Although nahuhulog talaga yung bayabas. That's gravity, sabi ni Newton. Real talk kasi yun, di ba? Parang, habang buhay mo na lang sabihin na si kanyan, inintay niyang malaglag yung bayabas. Hindi na ganun ngayon eh. Tama ka. Hindi na ngayon. Ngayon, tignan mo, kahit yung sabihin natin, 8 years old or 9 years old, or 10, sabihin natin 10 or 11, naka-upgraded iPhone na yan. Oo. Minsan nga, pag mayaman, naka-13 pa yan, 14 eh. Grabe. Diba? Samantalang ako ng cellphone, saan ba ako nag-start? Nokia. Malamang Nokia tayo. 5110 tayo. 5110. Yung may antena. Diba? Tapos, sila nag-start. Sila talaga yung mga super advanced, diba? Siyempre, yan ang mga, actually, para sa akin, nakakaawa sila na swerte. Kasi nga sila. Nakakaawa in a way na what? Kasi, kapag, when all else fails, paano sila? Oo. Diba? Yun yung papel natin ngayon, mga nandito. Yes. To guide them. Kasi tayo na eh. Tayo na yung susundin nila eh. Hindi naman yung mga ahead sa atin yung susundin nila, tayo na eh. Oo, tama. Kasi yung batch na natin yung nagiging mayor ng city, nagiging general ng ganito, nagiging colonel. Oo. Batch na natin yan eh. Pero swerte sila in a way na hindi na nila kailangan danasin yung analog era. Because nandito tayo to guide them. Oo, na sila. Saka, just imagine tayo, na-survive natin yung Y2K ba yun? Y2K ba yun? Millennium. Diba? Meron pa yung I love, ano yan? Ang dami na, diba? Y2K. Familiar ako sa Y2K. Coronavirus. Meron pa eh. Zombie apocalypse, end of the world. Na-survive natin. Yun yung kinakatakot ni Bob Marley mangyari. Diba? Bob Marley yan. One of my, yan. Kahit ako, Robert Nesta. Super idol ko yung tao. Yes, of course, kahit ako. Yung mindset niyan, kakaiba. Iba. Sobrang kakaiba yung mindset niyan. Siguro, if he's not one of the greatest, siguro, siya ang one of the the best na reggae artist. Or, I mean, actually, sa kanya na-start ang reggae. Oo, sa kanya lahat. Ang nagdala niyan si Damian eh. Damian Marley, bulso niyang anak. Junior Gong. Me name Junior Gong, I'm telling you. The youngest veteran, I'm telling you. Siya ang siyang
humawak ng Tough Gong eh. Diba? Tough Gong, Yes, that's Bob man. Marley. Tough Gong. I'm gonna say, excuse me for the moment, for an introduction. Meron akong dyan. Meron akong tropa dyan, si Porky. Si Porky. Napaka, super love niya si Bob Marley. Wow. Simula kay Bob Marley. Vibration. Simula kay Bob Marley hanggang sa mga anak. Sa mga roots niya. talaga. Kala Julian. Super memories niya. Cheers! Cheers ka. Talaga memories niya, talagang super love niya. Actually, ilang beses ko na siya invite sa Pamiyabi. Kaso, super busy niya kasi. Hindi natin maiwasan. Ayun. Pero, ang ganda ng boses nun. Super reggae vibes. Super reggae very, vibes. very Jamaican vibe ba talaga yung boses niya? Yes. Tapos, Iba-iba accent nila. Ibang accent nila. siya dalang-dala niya. Ang galing niya. Ang hilig ko sa reggae, pero hindi lahat ng reggae. Alam si Alvin. Yes, alam niya. Super the best kasi talaga ng reggae, lalo na yung meaning kasi niya is very rebel, and then unity, I and I, freedom, isa yan. Yes, freedom. Number one, freedom. Kasi ang Jamaica noon is parang, di ba? Actually, mahirap na country. Oo, sobra. Slavery sila noon eh. Sabi nga nung mga uncle kong nakarating ng Jamaica noon, sobra daw ghetto talaga ng lugar, man. Ang dami daw snatcher. Siguro sa hirap din talaga ng buhay. Oo. Hindi natin maiiwasan yun. Actually, may napapanood ako sa YouTube yung, ewan ko, Africa ba yun? Yung ilalabas lang nila yung cellphone nilang gano'n. Grabe, nakikita ko yung mga ganyan. Or Brazil ba yun? I don't know. Basta napaka-remote area. Parang bigla na lang may susulpot na nakakawin nila. Grabe, no. Alam mo yung nakaganon yung phone nila sa kotse nila. Oo, tapos bigla, is na dyan, di ba? Sobrang, siguro hindi natin sila masisisi. Kasi hirap ng buhay. Tama, sa hirap ng buhay. Actually, yung mga world leaders natin dapat ang may ano dyan. Kahit naman dito, may mga tao din na sobrang hirap sa buhay. Pero knowing ang Pilipino, hindi talaga sumusuko yan eh. Hindi, very tough tayo. Pero mayroong iba na hindi na malaban ng patas. Alam mo yun, yung mga, ngayon, nauuso yung mga basag salamin, na naman. Hamog? Batang hamog na naman ba yan? Hindi ko sure eh. Actually, merong one time sa village. Pero ako nun, yung sasakyan ko, hindi ko man nilalak kung nasan ako nakatira. Sa village namin, binasag isa street namin. Pinagbabasag yung mga sasakyan yan. Anong trip nila? No? Kinukuha nila yung gamit sa loob. So, iwasan na lang natin maglagay ng laptop o kaya iPhone o kaya kung ano man sa loob ng kotse. Barya na lang, hindi pa pinatawad. Sa hirap ng buhay, no? Grabe. Tapos nung Holy Week pa. Oo. Kailan lang? Kailan lang. Oo. Yung last day ng Holy Week, yung bago Easter Sunday. Ang daming tao sa simbahan. Daming tao. Kasi nagsimba ako na. Ang daming tao. Tapos, may mga nakapark sa Oval. After ng misa, biglang may nag-announce sa simbahan. Pinagsisira daw po yung mga sakyan sa Oval ng mga nakapark. Grabe naman. Oo, grabe. Pinagsasaksak ng kutsilyo yung mga gulong. Anong trip yan? Hindi ko alam, man. Alam mo yan yung mga... Kung nag-trip ka, wag naman ganun. Oo, wag perwisyo. Kung mag-trip ka, tumulong ka na lang. Wag yung... Oo, good trip, no? Good trip. Yung... Man, yung butasan yung gulong mo, that's a bad trip. Ano yun? Natuwa ka ba? Oo nga. Sumikat ka ba? Parang... Nagkapangalan ka ba? Oo, wala. Against ako. Diba? Hindi ko gusto yung ganun. Malamang hinahanding ka pa ngayon. Ayoko makatsyempo ng diba? ganyan. Baka hindi ako makapagpigil. Mas magandang trip yung tumulong ka na lang. Oo. Diba? May ambag ka sa society. Oo, may ambag ka sa society. Ewan ko. Hindi ko alam bakit may mga ganong iba na talaga. Iba ang era din ngayon. Halo-halo din tayo. Iba talaga. Yeah, correct. That's correct. Tapos ano pa? Sobrang inflation, no? Lahat nagmamahal. Oo, grabe. Actually, ang libo mo ngayon, hindi mo na ma-feel. Kung dati ang 1,000 mo, pwede mo siyang pang 1 week. Ngayon, isang araw, dalawang araw. Isang araw, dalawang araw na lang ngayon. Nakakatawa. Tapos sabihin nila, yung 10,000 sapat sa isang family. Hindi sapat yan. Okay ka lang. Magkano pamalengke mo? Siguro 1,000 na sinasabi mo na pamalengke mo. Ulam mo 1 week yan. Malamang pwede yan. Kung gulay lahat ang... Diba? Actually, mahal na rin ang gulay ngayon. Oo, kung gulay lahat ng bibilin mo. Oo, pag nagsasalad nga kami, sobrang... Kung gulay lahat ng bibilin mo, di ba? Pero hindi na talaga kasya talaga. Hindi na talaga kasya talaga. Siguro ako... Siguro magiging okay kung yung presidente natin dito may pakialam sa atin. Hindi, joke lang. Ito na naman ako. Actually, may... lahat naman na naging presidente natin siguro may pakialam sila sa atin.
Kahit yung BBM. May pakialam sila sa atin, siguro lahat naman sila. Ang nagiging problema lang talaga natin, men, is media. Sila ba yung nagpapasama pa lalo ng sitwasyon para sa Yes, minsan naniniwala ako na media minsan na mind control kasi tayo. So, pagka gusto mo pag sinabi ng media na hindi masarap ang Red Doors, paniniwalaan mo or may wala ka bang sariling Hindi, kunwari, may nalason sa Red Doors. Malamang ikaw sabi mo, shit, baka malason ako. Oo, pati diba? Media. Diba? Diba? So, ako feeling ko, lahat naman ng naging presidente ng Pilipinas, tinry nila yung best nila. Pero, syempre, hindi mo naman makukumpleto ang isang pagbabago sa 6 years lang. Hindi talaga, hindi kakayanin. Hindi mo man. It takes time. Feeling ko nga, we need 20 to 30 years kung gusto mong. Shout out to sa mga government fanatics. Huwag na po natin ibalik yung dating maliit na presyo. Iba na po yung panahon ngayon. Iba na talaga. Hindi na po kagaya nung panahon ng unang Marcos. Sorry. Na pwedeng 1:1. Hindi na po pwede ngayon yan. Huwag na po natin pangarapin yan. Hindi porke hindi naging ganun ang Pilipinas which means hindi magaling ang presidente. Hindi po ganun yan. Pro BBM ka, no? No. Actually, wala naman akong gustong president. Ang akin lang, men, as a human being, kailangan ko lang silang pagtanggol kasi hindi naman mag-isa lang sila. Pero para kasi sa akin, para maging mabuti kang leader, kailangan talaga nakasama mo pa rin yung masses. Oo, tama. Average. Ilang billion tayo pa? Ilang billion na tayo ngayon? 6, 7? 7 billion? Ang Pilipinas, 7 billion? 7 billion na tayo? Shit. Sorry. I mean, hahawakan ng isang presidente yun, men. Kung talagang may leadership siya, kaya niya. Diba? Kaya niya. Pero, within 6 years, hindi kaya. Naintindihan ko yung kung gusto mong tugunan lahat, ang 6 years is not enough. Sabi ko nga kanina, siguro we need 20 to 30 years kung gusto mo talaga ngayon. Yes, siguro. Saka ako lang sa pananaw ko lang. Wag niyo po ba, sa pananaw ko lang to. Siguro ako, it's time sa mga nakasampung taon or more than 10 years na as senators or as officials sa government na step down na kayo. Okay na yan. Let the new generations lead it. Kasi baka malay mo sila pa yung may good idea sa atin. Mas modern na yung isip nila. May idea na silang ganyan bago. Ganyan din ako. Diba? Kasi kayo, naiisip nyo na hindi na appropriate sa kabataan. Sa edad, sa year ngayon. Kasi sila, meron na silang mas maambag. Diba? Para sa akin lang yun. Para sa akin lang. Pero syempre hindi naman natin inaano to for kalahatan. Meron naman mga oldies na government na marami pa rin silang magandang nagagawa sa Pilipinas. Gaya nino. Ayoko magbigay yan. Baka tirayin ako. Lalo na magkaka-event ka ngayon. Actually, wala ano mo yung event mo bago tayo mag-close? Wala akong kinakapihan sa government kasi hindi po ako bumoboto. Wala po akong kilala talaga sa government. Actually, I never vote. Hindi po ako bumoboto. I never vote. Pwede niyo po sabihin na hindi ako magandang impluwensyang Pilipino dahil ako bumoboto. Sarili ko pong desisyon. Sarili mong desisyon yun. Kung kayo gusto niyo pong bumoto, go ahead. Pero ako ayoko po kasi. Hindi po dahil hindi ako naniniwala sa government. Hindi ko lang po talaga gusto. Yun. Basta gawin nila yung proper duty. Baguhin nila yung Pilipinas as good leadership. Good leadership. Ganun natin tatapusin lahat yun. Kailangan ng good leadership. Yes. Yun lang. Saka, ayun. Tawag dito. Yung sabihin pala ako. Stephen. Thank you sa pag-invite, man. Of course. Yan. Ayun, Pax. Yan, as I said a while ago, yan. Please support Kabalan United po. Yes. We have a upcoming event this April 20. Sa club. Actually, hindi lang ngayong April 20. Marami pang event na darating. Actually, every month. Yan lang yung pinaka-recent ngayon na magiging event. Ito po. Actually, third time na to. Please support us, Kabalan United, ex-Pami Abe. Of course. Sa St. Jude Village lang po yan. Madali yung hanapin sa Clubhouse lang. Basta taga Pampanga, kayo know St. Jude. Yes. Alam mo ang lugar na St. Jude. Marami po tayong food stalls dyan. Mga artists. Tugtugan. Mga merch. Mga merch. Nandiyan ang, I'll name a few. Nandiyan ang Daily Use. For Daily Use, of course. Of course. Number 1 yan, Daily Use. Alex Delicacies. Brand ambassador ako ng FDU, yeah.
Oh, Magic Life, Magic Life. Yan, Yatu. Yan, kay Dang yan. Yatu. Kay Dang. Yes. Diana Clara Yatu, Mendoza. Yan. Canto Sticks, nandyan din. Ano pa ba? Marami kasi sila. And many more. 30 kasi sila, hindi ko sila ma-memorize eh. Grabe na talaga. Sobra. We started at 15, now we're 30. Pupunta pa sa 100 yan. Yeah. Believe Hopefully, kung may place tayo. And then, ayun, may binubuo po kami na Kabalen Locals group yan ng mga lahat ng local artists dito sa Pampanga. Mga magagaling na local artists natin sa Pampanga. Rapper, bands. Po na. Basta lahat. Abangan nyo po yan. Niluluto namin yung event na yan. Kabalen United presents Pamitipon 2.0. Yes, of course. Pakwan ko tawagan siya sa Streetman. Pakwan, the founder of Kabalen United. Yes. Thank you guys. Support niyo po Tales from the Universe. Tales from the Universe. Yes. Kung di pa kayo nakasubscribe sa Facebook nila and YouTube. Galing na. I-search nyo lang Tales from the Universe. Marami kayong mapupulot dito na hindi kayo mainip. Promise. Support local. Yun lang. Napakaganda. Thank you guys. Yes, Have a good night. Have a good night. Peace out. Remember, lagi kami may perfect space para sa'yo.